Akala ko pamilya ko ang kakampi ko. Pero sa hapunan, sinabi ni nanay, ikaw ang dahilan kung bakit kami nahirapan. 17 taon akong nanahimik sa loob ng bahay na akala ko ay tahanan ko. Ako si Marco, ang panganay sa 3 magkakapatid. Simula bata pa ako, palagi kong naririnig ang parehong salita mula sa pamilya ko. Wala kang mararating. Mas mabuti pa si Bunso, may pangarap. Bakit ikaw pa ang anak namin? Mga salitang parang kutsilyo na paulit-ulit na tumatama sa puso ko. Pero kahit masakit, pinilit kong ngumiti. Dahil ang iniisip ko noon. Pamilya ko sila. Baka balang araw, makita rin nila ang halaga ko. Lumaki akong nagtatrabaho habang nag-aaral. Pagkatapos ng klase, nagtitinda ako ng pagkain sa kanto. Kapag umuuwi ako ng gabi, pagod na pagod ako, pero hindi ako nagpapakita ng kahinaan. Isang gabi, habang kumakain kami, nakita ko ang report card ko na may mataas na grado. Buong tapang kong sinabi, Ma, patop 3 po ako sa klase. Akala ko maririnig ko ang proud kami sa'yo. Pero napatawa lang si Papa. Top 3 lang. Tingnan mo kapatid mo, kahit hindi nag-aaral ng mabuti, mas magaling pa rin sa'yo. Nanlaki ang mata ko. Parang biglang nawala ang saya ko. Tahimik akong tumingin sa plato. Ganun po ba? Tapos sinabi ni nanay, huwag ka nang umasa na magiging espesyal ka. Hindi lahat ng anak nagiging matagumpay. Simula noon, mas pinilit kong patunayan ang sarili ko. Nag-aral ako ng mabuti. Nagtapos ako. Nakakuha ako ng magandang trabaho. Pero kahit nagbago ang buhay ko, hindi nagbago ang tingin nila sa akin. Kapag may kailangan sila, anak nila ako. Kapag may problema sila, ako ang tinatawag. Pero kapag may tagumpay ako, parang wala lang. Isang araw, umuwi ako dahil may malaking balita ako. May bago akong posisyon sa trabaho. Ako na ang magiging team leader. Habang kumakain kami, umiti ako at sinabi, may promotion po ako. Akala ko sa wakas, may yakap akong matatanggap. Pero biglang ibinaba ni nanay ang kutsara. Tumingin siya sa akin ng malamig. Promotion. Dahil lang dyan, akala mo angat ka na? Natahimik ang lahat. Nagpatuloy siya. Alam mo ba kung gaano kahirap buhay namin dahil sa'yo? Napatigil ako. Dahil sa akin. Tumawa siya ng mapait. Simula bata ka, puro problema ka. Mahina ka. Iyakin ka. Kailangan ka naming alagaan. Parang may sumabog sa dibdib ko. Maginawa ko naman po lahat para makatulong. Sumingit si Papa. Hindi sapat ang ginagawa mo. Yung kapatid mo mas marunong makisama. Doon na ako napuno. Unang beses sa buhay ko, hindi ako nanahimik. Bakit po kahit anong gawin ko, mali pa rin? Walang sumagot. Kaya nagpatuloy ako. Simula bata ako, hindi ko hinihingi na maging paborito ninyo ako. Gusto ko lang maramdaman na anak ninyo ako. Biglang tumayo si nanay. At sinabi niya ang salitang hindi ko kailanman nakalimutan. Kung hindi ka sana ipinanganak, baka mas naging madali buhay namin. Nabasag ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas. Narinig ko ang bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Na baka tama sila. Na baka wala talaga akong halaga. Lumabas ako ng bahay ng gabing iyon. Umulan ng malakas. Naglakad ako habang umiiyak. Sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko. Kung ang pamilya ko mismo ang sumisira sa akin, sino ako? Makalipas ang ilang buwan, hindi ako bumalik. Nagtrabaho ako ng mas mabuti. Hindi para patunayan sila, kundi para patunayan sa sarili ko na mali ang lahat ng sinabi nila. Naging matagumpay ako. Nakabili ako ng sariling bahay. Nagkaroon ako ng buhay na hindi puno ng takot. Isang araw, may tumawag sa akin. Si Papa. Mahina ang boses niya. Anak T. Matagal bago ko nasagot. Bakit po? Tahimik siya. Tapos sinabi niya, pwede ba kaming humingi ng tulong? Napangiti ako ng malungkot. Noong kailangan nila ako, anak nila ako. Pero noong kailangan ko sila, mag-isa ako. Pero hindi ko ginawa ang ginawa nila sa akin. Tinulungan ko pa rin sila.
Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayaw kong maging katulad ng taong nanakit sa akin. Pagkatapos ng lahat, sinabi ko kay Papa, Pa, matagal kong hinintay marinig na proud kayo sa akin. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, narinig ko, Anak, proud ako sa'yo. Napaluha ako. Dahil kahit huli na, may bahagi pa rin ang puso ko na naghihintay noon. Hindi lahat ng taong kasama mo sa dugo ay marunong magmahal. Minsan, ang pinakamalaking laban natin ay hindi sa labas ng mundo, kundi sa mga taong inaasahan nating magiging sandalan natin. Pero tandaan, ang masasakit na salita ng ibang tao ay hindi sukatan ng tunay mong halaga. Hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para lang mapatunayan na karapat-dapat kang mahalin. Dahil ang taong marunong lumaban sa dilim,